Magandang gabi po sa inyo o araw dyan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Florante, o mas kilala sa palayaw na Otoy. 50 anyos na ako ngayong kasalukuyan. Tubong Bisaya ako at lumaki sa probinsya ng Iloilo. Hindi ko na lamang babanggitin pa ang eksaktong lugar alang-alang sa pribado kong buhay. Magsisimula ang ibabahagi kong kwento sa taong dekada 80. Isang istorya na punong-puno ng hiwaga, katatakutan at katatawanan. 1986, Iloilo. Taong 1986 sa panahong ito ay nasa edad na 11 pa lamang ako. Isang batang pasaway, makulit, kalug at pilyo. Sa madaling salita, wala akong manners. Palasagot ako sa matanda at hindi nakikinig sa aking mga magulang na itago na lang natin sa pangalang Tatay Nognog at Nanay Leng. Meron akong kapatid na lalaki. Siya si Buknoy, isang batang sakitin. Matanda lang ako dito ng 2 taon na. Ewan ko ba kung bakit palaging nagkakasakit noon ang aking kapatid. Madalas itong dalhin sa manggagamot para ipatawas. Lapitin daw kasi ito ng mga engkanto at mahilig paglaruan ng mga taong hindi kabilang sa mundo nating mga tao. Dahil wala pa ako noon na kamuwang-muwang at masyadong delikwente sa mga bagay-bagay at masyadong madalas kong napag-iinitan ang mga albularyo. Isa na nga rito si Manang Ekang na isang mananambal at dalubhasa pagdating sa panghihilot. Porte nito ang pagbabaton sa tiyan ng mga buntis at mga batang may pilay. "O Tay, puntahan mo nga si Manang Ekang. Sabihin mo pupunta siya dito sa bahay. Ipapahilit ko lang ang kapatid mo. Mukhang may pilay na naman siya. Ay nako, palagi na lang nagkakasakit si Buknoy." Pasigaw na utos ng aking ina. Abala ako noon sa paggawa ng tirador sa aming bakuran. "Nay naman utos ng utos. Alam mo namang gumagawa ako ng tirador. Ikaw na lang kaya ang pumunta sa bahay ng matandang yun." Pabalang nasagot ko kay nanay. "Aba, lintik tong batang to ah. Ako pa talagang inutusan mo. Hoy Otoy, nagre-reklamo ka ba? Sinasagad-sagad mo talaga ang pasensya ko. Pag ako nainis sa'yo, susunugin ko yung tirador mo. Bibilang ako ng 10. Pag hindi ka pa tumayo dyan, malilintikan ka talaga sa akin." Naiinis na tugon niya, sabay hawak ng patpat na madalas niyang ipalo sa akin. "Oo na, ito na. Tatayo na po, Nay. Pupuntahan ko na po yung matandang yun." Padabog akong tumayo at nagmamadaling naglakad patungo sa bahay ng manggagamot. Nakatira si Manang Ekang malapit sa bukana ng kagubatan na ilang metro lang ang layo sa mga kabahayan. Alam nyo ba, minsan ko nang sinabunutan at sinapak si Manang Ekang. Noong unang beses niyang ginamot ang aking kapatid, hinirot kasi nito ang katawan ni Buknoy. Ito namang kapatid ko pa naiyak habang hinahagod ng matanda ang kanyang kamay. Noong una, inakala ko sinasaktan ito ng manggagamot, kaya nagawa kong sampalin at sabunutan ito na labis na ikinagalit noon ng aking mga magulang. "Hoy, matandang bruha! Sabi ng nanay ko pumunta ka raw sa bahay namin. Papahilot daw niya yung kapatid ko. Nang dahil sa'yo, naabala tuloy ang ginagawa ko. Nakakainis talaga. Palagi na lang akong nauutusan." "Aba, aring batang ito. Hindi na talaga nagbago. Hoy Otoy, kailan ka ba matututo na gumalang sa matanda? Lintik ka talagang bata ka. Kahit kailan pasaway ka talaga. Walang modo. Kung hindi ka kayang kastiguhin ng mga magulang mo, ako ang kakastigo sa'yo. Paluluruhin kita sa asin at dila mo lang ang walang latay. Nangungunsumi ako sa tuwing nakikita kita. Kung hindi ka lang anak nila, naku matagal na kitang pinutulan ng dila. Subukan mo lang akong saktan. Titiradurin kita sa ulo. At saka, hindi ako natatakot sa'yo, tanda. Hindi nga ako takot sa multo, sa'yo pa." "Aba talaga tong batang to ha. Inuubos talaga ang pasensya ko. Umalis ka na bago pa nga kita masaktan. Kung pwede lang sana na pumatol sa bata, ginawa ko na." Agad naman akong umalis matapos iyon. Patid ko kasi nga, tatakutin na naman niya ako ng kanyang latigo na madalas niyang gawin sa tuwing pinapatawag siya ng aking mga magulang. Sa totoo lang, malapit sa isa't isa sina Nanay Leng at Manang Ekang.
Bago pa man kami isilang magkakapatid sa mundong ibabaw, ganap ng malalim ang kanilang ugnayan. Nanay na nga ang tingin niya dito. Alam ko sa aking sarili na hindi tama ang mga ginagawa ko. Malaki ang naging kasalanan ko kay Manang Ekang at sa iba pang matatanda. Wala ako noon na masyadong kaibigan. Lumalayo sa akin ang mga kapwa ko bata. Anila'y hindi nila ako gusto maging kaibigan. Mayabang daw ako at bastos. Palaging nagmamagaling at pabida. Sa tuwing may mga batang naglalaro sa kalsada, ay hindi nila ako isinasali. Ayaw nila akong kalaro. Mapanakit daw ako. Kaya nilibang ko na lamang noon ang aking sarili sa paggawa ng tiradora. Pumupunta ako mag-isa sa gubat sa may likod bahay at nanguhuli ng mga ibon. Ito ang isa sa mga libangan ko na talagang kinagigiliwan ko. Oleng, pinatawag mo raw ako. May pili na naman ba si Boknoy? Dinig kong wika ni Manang Ekang na makapasok ito sa bahay. Ipinagpatuloy ko noon ang paggawa ng bagong tiradora. Nagawa pa nga akong pasadahan ng tingin ng matanda, ngunit hindi makikitaan ng galit ang kanyang muka. Nagtataka nga ako noon kung bakit hindi ito nagsusumbong sa aking mga magulang sa pagiging bastos ko. Iyon ang isa sa magandang katangian ni Manang Ekang. Hindi siya nagtatanim ng galit. Masyado nga mahaba ang kanyang pasensya. Oho, Manang Ekang, mukhang malubha kasi ang pili ng bunso ko. Nasa kwarto siya ngayon. Habang ginagamot noon ng matanda ang aking kapatid, ay inutusan naman ako ng aking ina na mamitas ng buyo at oregano na ipantatapal sa balat kung saan banda ang may pilay. Agad naman akong kumuha dahil marami kaming tanim ng ganitong uri ng halaman. Makalipas ang ilang minuto, ay tuluyan na ngang napagaling ni Manang Ekang ang aking kapatid. Sa bahay na rin ito kumakain ng tanghalian. Hindi iyon bago sa akin. Ilang beses ko nang nakasalamuha ang matanda na manggagamot. Palagi kasing wala sa bahay si Tatay Nognog. Lingguhan ang uwi nito sa kanyang trabaho. Isang magaling na foreman ang aking ama, kaya hindi siya nawawala ng proyekto. Sunod-sunod ang mga kontratang natatanggap niya mula sa mga kliyenteng nais magpagawa ng bahay. Ngunit sa puntong iyon, kasalukuyan siyang gumagawa ng gusali sa bagong itatayong eskwelahan. Kung kaya't ilang buwan din ang itatagal bago ito matapos. Maganda ang pasok ng grasya sa aming pamilya. Kahit nakatira kami sa liblib na lugar, ay maayos naman ang aming pamumuhay. Palagi masarap ang ulam at nabibili ng mga magulang ko ang gusto naming magkakapatid. Manang Ekang, bakit hindi ka na lamang dito tumira sa bahay? Hindi ka ba nalulungkot tumira mag-isa sa bahay mo? Hindi ka na iba sa akin. Nanay na ang turing ko sa'yo. Kung nabubuhay lang ngayon ang mga magulang ko, malamang matutuwa sila sa akin na dito ka patitirahin. Alam kong matalik kayo magkaibigan ng nanay ko. Ikaw ang nagpaanak sa akin. Halos hindi ko na nga mabilang ang mga naitulong mo. Sabi ni nanay. Ay naku Leng, hindi mo kailangan bilangin kung gaano man karami ang naitulong ko sa pamilya mo. Manggagamot ako. Obligasyon ko ang magpagaling ng mga tao. Kung kailangan mo ng tulong ko, sabihan mo lang ako. At ikaw naman, Utoy, baguhin mo yung ugali mo. Gusto mo bang putulin ko pati ang dila mo? Masama sa bata ang walang galang sa matanda. Saka makinig ka lagi sa sinasabi ng nanay mo. Huwag pa naireklamo. Kahit pilyo kang bata ka, alam ko balang araw magiging mabuti kang anak. Heto na naman tayo, naninermo na naman ng matanda. Sagot ko kay Manang Ekang. Utoy, ang bibig mo ha. Matuto kang gumalang sa matanda. Namumuro ka na talaga sa akin. Isusumbong talaga kita sa tatay mo. Huwag mong uubusin ang kabaitan ko. Malilintikan ka na talaga sa akin. Tumigil ka na, Leng. Masama magtalo sa harap ng pagkain. Pagsabihan mo lang siya at wag nang papaluin. Kausapin mo lang ang bata ng mahinahon. Ay naku Manang Ekang, ilang beses ko na yung pinagsasabihan. Matigas talaga ang ulo at hindi marunong makinig. Matinulang ang batang yan kapag nandito ang tatay niya. Nagtataka talaga ako
kung bakit sobrang bait sa akin ng matanda kahit na madalas ko siyang asarin at pagsalitaan ng masama. Ni minsan hindi niya nagawang saktan ako. Puro salita lang ang ginagawa niya. Masyado mapagtimpi si Manang Ekang. Kahit gaano man ako kapilyong bata ay pilit niya akong inuunawa. Minsan gusto ko nang maging mabait sa kanya. Habang panay kuda ng aking ina sa hapag ay biglang may narinig kaming sigaw mula sa labas ng bahay. Isang maglalako ng sinisigaw ay paninda niya nga karne ng kalabaw. Lumabas naman kami ni Nanay Leng para tignan ito. Medyo na ilang pangako kasi kami na lang ang magkasalo sa hapagkainan ni Manang Ekang. Tahimik lang ito at pakunti-kunti na nilalantakan ang pagkain sa kanyang pinggan. Magkano po ang kilo niyan? Dinig kong tanong ni Nanay sa lalaking maglalako. Nung sabihin ng tendero ang presyo, ay pasigaw akong tinawag ng aking ina para kunin ang kanyang pitaka sa may tukadora. Agad ko namang kinuha ito at dagling ibinigay sa kanya. Napatingin ako sa mukha ng Ginoo na medyo may edad na rin, ngunit matipuno ang pangangatawan at makapalang bigote sa mukha. Hindi ko ito kilala, halatang dayo lamang ito sa aming lugar. Isa pa't marami namang naglalako ng karne sa baryo namin. May kalayuan kasi ang palengke na kinabibilangan ng aming barangay. Bumili ng 1.5 kilo ang aking ina. Hindi ko batid kung bakit marami itong binili, lalo 3 lang naman kaming kakain. Araw noon ng Biyernes, kaya may isang araw pa bago umuwi ang aking ama. Matapos bumili ni Nanay Leng ay nauna nitong pumasok sa bahay at nanatili naman ako na nakatayo sa labas. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng takot sa matandang lalaki. Habang naglalakad kasi ito palayo sa tapat ng bahay ay palagi napapasulyap ito sa aming bintana kung saan naroon ang aking kapatid. Nung maglaho ito sa aking paningin ay saka naman ako pumasok at ipinagpatuloy ang naudlot kong pagkain. Manang Ekang, bumili ako ng 1.5 laman ng kalabaw. Ibibigay ko sa iyo ang 1/2 kilo ha, para hindi ka na bumili mamaya ng ulam. Sambit ni ina nung makabalik ito sa hapag. Ipinakita sa matanda kung gaano kasariwa ang karne. Halatang bagong katay, subalit na may bagay na ginawa ang manggagamot matapos makita ang laman ng supot. Bakit ganyan ang kulay ng laman ng karne? Parang hindi naman kalabaw. Malabo namang maging karne ng baka. Ay teka, may kalamansi ba kayo le? Nagtatakang wika ng matanda, sabay tanong sa aking ina. Wala po eh. Hindi kasi ako mahilig sa maasim na ulam. Gumagamit lang kami ng kalamansi kapag nandito ang asawa ko. Kilala mo naman ang asawa ko, Manang Ekang. Mahilig sa maasim na sinabawang isda. Bakit po pala, Manang Ekang? Saan mo ba gagamitin ang kalamansi? Basta may paggagamitan ako. Otoy, bumili ka nga ng 3 pirasong kalamansi. Doon ka bumili kina Gloria. Tugon naman ng matanda bago ako inutusan. Hindi ko nagawang magreklamo sa utos ng manggagamot. Matapos kong kunin ang bigay nitong barya, ay agad akong nagtungo sa tindahan ni Aling Gloria. Habang naglalakad ako ay muli kong nasulyapan ang naglalako ng karne. Nasa bakuran ito ng isang bahay, kausap ang may-ari. Halatang pinabahay-bahay nito ang bawat madaanan. Aling Gloria, pabili nga po ng 3 pirasong kalamansi. Abay, matanda ako sa iyo, Otoy. Matuto kang gumalang ng pagbili. Mahirap pang sabihin ang salitang po. Ikaw talagang bata ka. Ikaw na yata ang pinakapilyo sa ating lugar. Wala talaga akong masabi sa iyo. Heto na ang kalamansi mo. Salamat po, Aling Sungit. Aling Gloria. Pabirong tugon ko. Lintik na batang to pasaway talaga. Otoy, teka lang. Huwag kang munang umalis. Itatanong ko lang kung bumili na ba ang nanay mo ng karne sa dayuhang maglalako. Oho, Aling Gloria. Bakit ho? Ay nako, sabihan mo ang nanay mo na tignan niyang maigi ang binibili niyang karne sa lalaking yon. Mahirap magtiwala sa mga nagtitinda na hindi naman taga rito sa ating lugar. Napadaan nga dito sa tapat ng tindahan ko pero hindi ako inalok. Duda ako, hindi siya makalapit dito dahil marami akong panindang kalamansi. Alam mo ba na takot ang aswang sa kalamansi? Talaga po? Ngayon ko lang po nalalaman yan Pati ba naman ang multo takot sa kalamansi o hindi? Multo ba ka mo?
Bakit naman matatakot ang multo sa kalamansi? Pasaway ka talagang bata ka. Umalis ka na nga, Utoy. Baka mabato pa kita ng tsinelas. Noong makauwi ako sa bahay, ibinigay ko muna kay Manang Ekang ang 3 bunga ng kalamansi bago sinabi sa aking ina ang nais iparating ni Aling Gloria. Hindi ko sukat akalain na iisa lang pala ang punto nila kung para saan gagamitin ang kalamansi. Kinuha ng manggagamot ang supot at ibinuhos ang laman sa maliit na palanggana. Pagkatapos sunod na hiniwa ang kalamansi at pinataka ng karne ng kalabaw. Halos napayakap ako sa aking ina nung makita ko ang biglaang pagbabago ng laman. Hindi ito karne ng kalabaw kundi laman ng tao. Malapitan kong nakita ang maputlang balat na may kaunting balahibo. Sa puntong iyon kahit natatakot ako, hindi ko maiwasang humanga sa matandang albularyo. Nakita mo na, Leng, mukhang hindi ordinaryong tao ang maglalakong iyon. Marunong siyang magsabulag. Malamang isa siyang mataas na uri ng nilala. Hindi ko nga maramdaman kanina ang presensya niya. Marunong siyang magtago ng kanyang presensya. Pambihira, tumatanda na talaga ako. Nagsisimula ng humina ang aking pandama. Hindi naman sa pagmamalaki. Ako na yata ang pinakamagaling na manggagamot sa ating lugar. Ani pa umano ni Manang Ekang. Ilibing daw namin sa hukay ang laman ng tao. Ako pa nga ang intusan nito na magbungkal ng lupa. Matapos naming maibaon ang karne, ay nagsagawa ito ng orasyon bilang pananggalang, lalo't may sakit daw ang aking kapatid. Kinutuban ito na muling babalik ang maglalako ng karne. Manang Ekang, hindi lang po si inay ang bumili sa lalaking yun. Marami pa pong bumili sa kanya. Maghalang na saad ko sa matanda. Nagawa ko na siyang respetuhin. Ganun ba, Otoy? Sige, aalis na muna ako. Ipapaalam ko sa kanila ang tungkol dito. Maiwan ko muna kayo. Maaari po ba akong sumama? Gusto po kitang tulungan, Manang Ekang. At saka humihingi po ako ng tawad sa pagiging pasaway ko. Simula po ngayon, magpapakabait na po ako sa'yo. Igagalang na po kita, lalo na ang mga magulang ko. Mapatawad niyo po sana ako. Salamat naman at natauhan ka na, Otoy. Masaya ako sa paghingi mo ng tawad. Sige, pinapatawad na kita. Alam mo, Otoy, natural lang sa bata ang maging pilyo. Ang mahalaga matuto kang gumalang sa matanda. Opo, Manang Ekang. Simula ngayon, magpapakabait na po ako. Halos tuwang-tuwa ang aking ina sa paghingi ko ng tawad sa matandang manggagamot. Pati ang biglang pagbabago ng aking pananalita. Matamis daw sa pandinig ang pagturan ko ng po at opo. Pumayag naman ang aking ina na samahan ko ang matanda. Mas mainam na umano ito kaysa sa gumawa ako ng tirador o trumpo at saranggola. Gayunpaman, sinamahan ko ang manggagamot bitbit ang aking lumang tirador. Nakasabit ito sa aking leeg habang nasa bulsa ko naman ang mga jolens kasama ang mga bato. Isa-isa naming pinuntahan ang kabahayan at ipinaalam ni Manang Ekang ang tungkol sa lihim ng karne ng kalabaw. Halos ayaw pa ngang maniwala ng iba, pero pinatunayan ito sa kanila ng matanda gamit ang katas ng kalamansi. Noong mga oras na iyon, habang binabalaan ni Manang Ekang ang mga kalugar namin, ay lihim palang nakamasid ang dayuhang maglalako. Dahilan upang magtanim ito ng galit sa butihing manggagamot. Maraming salamat, Utoy, sa pagtulong mo sa akin. Ngayon nasabihan na natin ang lahat, pwede ka nang umuwi. Pakisabi na lang sa nanay mo na dumiretso ako ng bahay. Marami pa akong gagawin. Gagawa pa ako ng mga gamot. Nung makaalis ito, ay hindi muna ako umuwi ng bahay. Naisipan ko muna na pumunta saglit sa kakahuyan para manirador ng ibon. Hindi kasi kumpleto ang araw ko kapag hindi ako makagala dahil malago ang gubat na tinitirhan ng manggagamot ay palihim akong sumunod sa kanya at pumisilid sa gubat na hindi niya namamalayan. Pinasadahan ko na panoon ng tingin si Manang Ekang bago ito pumasok sa kanyang kubo. Habang ginagalugad ko ang masukal na gubat, ay nakatuon naman ang aking atensyon sa mga sanga. Kumakalat kasi sa paligid ang huni ng mga ibon. Makalipas ang ilang minuto, may nakita akong ibon sa puno ng kamagong. Ito ay aking inasinta,
Pero hindi ko tinamaan, kaya naman hindi ko maiwasan na mainis. Muli akong naglakad at binagtas ang mas masukal na parte malapit sa ilog na minsan ko na naging tambayan kasama ang mga dati kong kalaro. Noong marating ko ang tabing ilog, bigla akong napangiti dahil marami na ang hinog na bunga ng aratilis. Pati ang ligaw na puno ng kalamansi ay hitik na hitik din sa bunga. Una kong inakyat ang alateris. Doon ko kinain sa taas ng puno ang mga bunga. Hindi ko nga namalayang malapit na pala na magdapit hapon. Maingat akong bumaba ng puno at dali-daling namitas ng bunga ng kalamansi. Subalit habang palabas ako ng gubat ay bigla akong nakarinig ng kaluskos na may kasamang pag-angil ng isang mabangis na hayop. Natanaw ko na rin noon ng kubo ng matanda, ngunit may napansin akong kakaiba. Tila parang doon nagmumula ang pagtangis. Napatago pa nga ako sa damuhan nang marinig ko ang sigaw ni Manang Ekang, kasabay ng paghagupit ng latigo. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim, kaya masyadong malamlam ang paligid at siguradong sermon ang aabutin ko sa aking ina. Kahit kinakabahan ako nung oras na yon, hindi ko nagdalawang isip na puntahan ang bahay ng matanda. Batid ko kasi na tila may hindi magandang nangyayari doon. Kahit hindi naging maganda ang unang pagtrato ko sa kanya, nag-aalala pa rin ako sa kalagayan niya, lalo't mag-isa lang ito sa buhay at walang kapitbahay. Ang labis sa aking nagbigay ng pangamba nung biglang mawala ang malulutong na tunog ng latigo. Nakabukas ang dahon ng pinto sa kusina, kaya palihim akong sumilip. Ngunit laking gulat ko nang makita ko si Manang Ekang, nakahandusay ito sa may sahig habang duguan ng katawan. Nakabalandra sa tabi niya ang buntot pagi. Nagkalat din ang mga gamit, pero ang nagbigay talaga ng takot sa akin nung makita ko ang isang halimaw. Nakatayo ito malapit sa katawan ng matanda. Hindi ko ito agad napansin dahil kasing kulay ng anino ang kanyang balat. Talagang nakakapangilabot ang wangis nito. Balak ko sanang tumakbo. Nais kong humingi ng tulong sa mga tao. Gusto ko rin na sumigaw, ngunit hindi ko magawa. Napako na kasi ako sa aking kinatatayuan. Mas lalo akong nilamon ng takot nung mapansin ako ng halimaw. Ngumisi ito sa akin at dahan-dahan na lumapit. Sa puntong yon, bigla kong naisip ang mga bunga ng kalamansi sa aking bulsa. Nanginig ang kamay ko na kumuha ng isang piraso at natatarantang ibinala sa hawak kong tirador. Inasinta ko ito sa katawan at tinamaan ko naman ito. Sa lakas ng pagkakahata ko ay halos mapisa ang bunga. Sumabog ang katas nito at nagdulot ng matinding pinsala sa halimaw. Tama nga ang sinabi ni Aling Gloria, takot talaga ang aswang sa kalamansi. Napatunayan ito mismo ng aking mga mata. Dahil mabisa ngang panlaban ang kalamansi, ay sunod-sunod ko itong inasinta. Ngunit hindi iyon sapat para matalo ko ang mabangis na aswang. Nananatili ito na nakatayo habang walang tigil sa pagtangis. Ang masaklap pa sa lahat ay naubusan ako ng bala. Hindi ko naman ito kayang pabagsakin gamit lamang ang bato o holen. Akmang susunggaban na ako ng aswang at nakita ko sa may sahigang isang lumang arenola. Batid kong may laman ito. Mabilis ko itong dinampot at walang habas na ibinato. Halos bumaliktad ang aking sikmura nung sumabog ang laman nito. Napakapanghi at amoy ebak. Punong-puno pala ito ng ihi at dumi ni Manang Ekang. Nakita ko pa nga kung paano pumasok sa bibig ng halimaw ang isang kapirasong dumi na kulay berde. Pakailamero kang bata ka. Tignan mo ang ginawa mo. Pinaliguan mo ako ng ihi na may kasamang dumi. Napakabaho ko na tuloy. Hindi ko maaatim ang amoy. Sa ngayon aatras muna ako. Pero babalikan kita. Papatayin kitang bata ka. Nanggagalaiting wika ng aswang habang panay dura. Agad naman itong umalis matapos akong pagbantaan. Lahiya kang aswang ka. Ihi at dumi lang pala ang katapat mo. Ngayon alam ko na ang kahinaan mo. Hindi na ako matatakot pang muli. Paghahandaan ko pagbabalik mo. Lulunurin kita sa arenola ng nanay ko. Mas matindi pa ang amoy nun. Wika ko sa aking sarili at nagawa pang magbiro.
Nanumbalik na lamang ang kaba ko nung makita ko ang nakahandusay na katawan ng manggagamot. Alam ko na hindi pa ito patay. Gumagalaw kasi ito ng dahan-dahan. Napaupo habang pinupunasan ang sarili ng basahan. Manang Ekang, ayos ka lang ba? Akala ko kasi patay ka na. Lokong bata to ah. Gusto mo talaga akong mamatay? Sa bagay, muntik pa akong mamatay kanina sa ginawa mo. Itapo mo ba naman ang pinagdumihan ko? Napakabaho na tuloy ng bahay ko. Pasaway ka talagang bata ka kahit kailan. Pero maiba tayo. Bakit ka pala nandito? Akala ko ba umuwi ka na? Hoy tanda, bakit ka ba duda ng duda? Imbis na magreklamo ka dyan, bakit hindi mo na lang ako pasalamatan? Niligtas ko ang buhay mo, no? Kaya may utang ka sa akin. Bugok ka palang bata ka. Paano mo naman ako naligtas? Ikaw pa nga ang papatay sa akin, pilyo ka. Akala ko nagbago ka na. Pero salamat kasi dumating ka. Napatakbo mo yung aswang. Huwag mo na kasing itanggi na niligtas ko ang buhay mo. Nakita kong nakahandusay ka na sa may sahig at duguan ang katawan mo. Ay naku, bulag ka ba, Utoy? Nasaan yung dugong sinasabi mo? Nadulas lang ako kanina, kaya nadapa ako sa may sahig. Akala ko dugo. Hindi pala. Hindi naman kasi ganyan ang suot mo kanina eh. Bakit kasi nagbihis ka ng damit na pula? Ay naku, pwede ba tumahimik ka na? Napakaingay mong bata ka. Ang mabuti pa, umalis na tayo dito. Doon muna ako sa bahay ninyo. Magpapalipas ako doon ng gabi. Baka biglang bumalik ang aswang na yon. Mukhang malaki ang galit niya sa'yo. Dalawa na tayong kalaban niya. Bakit mo kasi pinaliguan ng dumi? Yun tuloy, nagalit siya sa'yo ng husto. Halos natawa na lamang ako ng mga oras na yon. Pati si Manang Ekang ay napapangiti sa ginawa ko. Malaki umano ang naitulong ng pagiging pilyo ko. Muntikan ko para umapas lang ang halimaw sa bandang huli. Nagpasalamat naman sa akin ang matanda. Dahil ang totoo, nagawa kong iligtas ang kanyang buhay. Sakto lang ang pagdating ko nung madulas siya. Hindi agad siya nakabangon dahil medyo alanganin ang pagbagsak niya. Nang makauwi kami sa bahay, hindi ako nakaligtas sa sermon ni nanay. Galit na galit ito sa akin. Mabuti na lang pinagtakpan ako ng matanda. Nagsinungaling ito na sinamahan ko umano ito sa kanyang bahay at nagpatulong gumawa ng gamot. Ngunit habang abala kami ay bigla kaming sinalakay ng aswang. Malakas ang kutob ko na ang maglalako ng karne ang sumalakay sa amin. Naligo na muna si Manang Ekang bago kami naghapunan. Hindi kasi namin kaya ang amoy nito. Sobrang masakit sa ilong, lalo't kakain ng hapunan. Habang nagsasalo kami sa hapag, pilit na kinukumbinsi ng aking ina na dito na umano sa bahay tumira ang matanda. Sa pangungulit nito ay napapayag niya ito. Masaya naman ako dahil magkakasama na kami sa iisang bubong. Unti-unti ko na kasing nagugustuhan ang ugali nito. Itinuturing ko na siyang parang tunay kong lola. Kaya nagbago na rin ang tawag ko sa kanya mula ng gabing yun. O Leng, aalis muna kami ni Otoy. Kukunin lang namin ang mga gamit ko dati doon sa dati kong tirahan. Uuwi naman kaagad kami. Sige, mag-iingat kayo. Abot kamay ang pagtulong ko sa matanda nung makarating sa kubo. Hindi na namin nagawang iligpit pa ang makakalat, lalo na't kumalat ang dumi sa may sahiga. Tanging mga personal na gamit lamang ang kinuha namin. Permanente na kasi itong nananatili sa aming bahay kahit na walang pahintulot ng aking ama. Sigurado naman kasi akong papayag din ito. Malaki ang naitulong ng manggagamot sa aming pamilya kaya walang dahilan si ama para hindi ito tanggapin. Habang nag-iimpake ito, paunti-unti ko naman na binubuhat ang mga gamit. Yung kaya ko lang bitbitin na para kaunti na lang ang dadalhin namin oras na matapos na ito. Pati ang mga gamit sa paggawa ng mga gamot ay dinala namin lahat. Pagsapit ng linggo ay gumawa ang aking ama ng maliit na kubo na walang mga dingding. Ito ang nagsisilbing pagamutan ng matanda sa oras na may dumating na pasyente. Gayunpaman hindi naging kampante si Lola Ekang. Anumang oras ay maaari kaming gambalain ng aswang na may galit sa amin. Bagamat ilang araw na itong hindi nagpapakita. Mahigit isang linggo naging payapa ang gabi namin. Tila walang nagbabadyang panganib. Marahil nakalimutan na kami ng nilalang.
Makalipas ang kalahating buwan, nagpatuloy ang katahimikan sa paligid. Hindi na talaga muling nagpakita pa ang dayuhang maglalako ng karne ng kalabaw. Mula nung tumira sa amin si Lola Ekang, naging tuloy-tuloy ang pagpasok ng grasya sa bahay. Maraming nagpapagamot mula sa iba't ibang lugar. May galing pang Maynila na pinagaling ang matanda na dalubhasa rin ito sa pabalik-kulam. Kaya labanan ang itim na mahika mula sa malalakas na mambabarang. Mas lalong naging tanyag ang kanyang pangalan sa buong baryo. Sa katahimikan ng gabi naman, bigla akong nagising sa magkakasunod na kaluskos sa may bubong. Tila parang may naglalakad na kung anong hayop. Tanging kapatid ko lang ang katabi ko sa kama. Mahimbing pa rin ang pagkakatulog nito. Naisip ko na baka nagbanyo lang ang aking ina. Magkakasama kaming tatlo na matulog sa iisang kwarto. Ngunit wala pang ang ilang minuto, buhat nung magising ako, ay bigla kong narinig ang bulungan ni Nanay Leng at Lola Ekang. Sumilip ako sa siwang ng pinto at nakita ko kung ano ang kanilang ginagawa. Nakitingila sila sa bandang itaas. Hawak ni ina ang sisidlan ng asina at mahigpit namang hawak ng matanda ang buntot pagi. Tahimik lang akong nagmasid sa mga susunod na mangyayari. Pati ako ay napatingin sa may bubungan. Dumating sa punto na bigla na lang nawala ang mga bakas na iyon mula sa ibabaw ng aming bubong. Pakuwari ko'y batid ng sinumang nilalang na natutunugan na ito ng mga tao sa loob ng bahay. Subalit habang nakasilip ako ay bigla akong nakaramdam ng kaba. Parang may kung anong anino ang nakatayo sa aking likuran. Dahan-dahan kong ikinalaw ang aking ulo at laking gulat ko nang makita ko ang isang itim na halimaw. Buhaghag ang buhok. Balak nitong tangayin ang natutulog kong kapatid. Nakabukas na ang dahon ng bintana. Malamang doon lumusot ang halimaw. Nagtataka lang ako kung bakit hindi ko man lang narinig ang pagbukas nito. At kung papaano ito nabuksan. Matibay kasi ang puntal nito. Sumigaw ako ng malakas na may nakapasok na aswang. Natatakot na baka bigla na lamang itong tumalon sa bintana. Tangay ang aking kapatid. Mabilis namang rumisponde ang aking ina at agad niyang sinabuyan ng asina ang nilalang. Napagtanto ko na hindi lang pala sa kalamansi takot ang ganitong uri ng nilalang. Pangontra din pala ang asina. Umangil ang halimaw at nabigong kunin ang kapatid kong si Buknoy. Tila nabahag ang buntot ng aswang. Mabilis kasi itong tumalon sa bintana. Ngunit hindi ko inaasahan na nag-aabang na pala sa labas ang matanda. Dinig ko ang bawat paghataw ng latigo. Halatang nakikipagbuno si Lola Ekang. Hindi basihan ang edad para maging matapang. Mas lalo tuloy akong humahanga sa kanya. "Nay, akin na po ang asin!" Malakas na wika ko kay Nanay Leng. "Lola Ekang, may sugat ka po sa braso!" Nauutal kong sabi sa matanda. Lumabas ako ng bahay para alalayan ito. "Simpleng galos lang ito, Otoy. Malayo sa bituka." "Galos lang ba kamo? Ang laki po kaya ng sugat mo. Akin na po ang isang kamay mo la. Aalalayan po kita papasok sa bahay." Nabato ko noon sa muka ang nilalang habang patuloy itong pinapahagupit ng latigo ng matanda. Gayunpaman kahit sugatan ng halimaw ay nagawa pa nitong makatakas. Maingat kong pinaupo naman si Lola Ekang sa may sofa. Hindi ko rin nakaligtaan na isaradong maigi ang pintuan. Lalo't naubusan kami ng asina. Ang matanda na mismo ang gumamot sa sarili niyang mga sugat. Tumulong lang ang aking ina sa pagdikdik ng mga halamang gamot. Habang ako naman ay nagbabantay sa aking kapatid. Pero magkakasama kami sa iisang sulok. "Manang Ekang, nakikilala mo ba kung sino yung aswang? Ito rin ba ang sumalakay sa inyo noon?" Usisang tanong ni Nanay sa matanda. "Hindi, magkaiba sila, Leng. Babae ang sumalakay sa atin ngayon. Ngunit batig kong nagkita na kaming dalawa. Hindi ko lang alam kung saang lugar. Pamilyar din sa akin ang suot niyang palamuti sa kanyang leeg. Alam ko na, naalala ko na.
Tama, siya nga yun, Utoy. Natatandaan mo ba ang isang bahay na pinuntahan natin noon? Yung huling babaeng binalaan ko na nalaman ng tao ang binili niyang karne? Opo, natatandaan ko po siya. Sinigawan pa nga niya tayo, di ba, na umalis na dahil nakakaabala tayo sa ginagawa niya. Bakit po, Lola Ekang? Dahil ang babaeng yon at ang aswang na umatake sa akin ngayon ay iisa. Magkapareho sila ng suot na kwintas. Kinabukasan, magkasama kami ni Lola Ekang na nagtungo sa bahay ng pinaghihinalaan niyang aswang. Binalot niya sa tela ang buntot pagi upang hindi ito maghinala. Nasa bulsa ko rin noon ang isang maliit na botilya na naglalaman ng mabisang pangontra. Ginawa mismo ito ng matanda kagabi. Sagradong langis na may katas ng kalamansi at iba't ibang uri ng balat ng kahoy. Nilagyan din niya ito ng orasyon at syempre, hindi ko nakaligtaan na dalhin ang aking tirador at ilang pirasong bunga ng kalamansi. Nagmukha tuloy kaming manunugis ng aswang. Tingin ko noon parang napakaastig kong tignan. Matagal-tagal na rin sa residente sa aming lugar ang babaeng yon. Ngunit hindi talaga siya lumaki sa baryo namin. Ayon na rin sa nabanggit ng matandang manggagamot, sa madaling salita, taga-kabilang baryo talaga ito. Wala itong pamilya at mag-isa lang sa buhay. Nagtitinda nga ito ng mga kakanin sa paaralan tuwing araw ng pasukan. Minsan naman, naglalako sa palengke. Noong makarating kami sa bahay na iyon, wala kaming naabutan. Magulo ang loob at wala ni isang damit. Halatang umalis na ito. May mga patak din ng dugo sa may sahig. Hudyat na ito nga ang sumalakay sa bahay kagabi. Tama nga si Lola Ekang na ang babae ang aswang. May posibilidad na magkakilala sila ng dayuhang maglalako. Minabuti ng matanda na wag na lamang ipaalam sa mga kalugar namin ang tungkol sa lihim ng babae. Magdudulot kasi ito ng gulo, lalo't wala namang kaming maipakitang katibayan. Sa mga lumipas na araw ay muli na namang natahimik ang aming pamilya. Nalaman din ni Ama ang mga nangyari habang wala siya noon sa bahay. Naikwento kasi ito sa kanya ng aking ina. Subalit sa mga sumunod na gabi, isang pangyayari ang hindi ko inaasahan. Bigla kasi nga, nagkasakit si Lola Ekang. Dinapuan ito ng matinding karamdaman. Tinubuan ng maraming bukol at pigsa. Sumuka ng dugo na may kasamang maliliit na pako at blade. Sinyalis na kinulam ito. Ani umano ng matanda sa aking ina, malamang ang dugo niya ang ginamit sa pangkukulam. Ito ang pinakamabisang sangkap sa biktima sa gagawing ritual sa pagsasagawa ng kulam. Hindi niya raw ito kayang labanan dahil sa katawan niya raw mismo nangyari ang pangkukulam. Wala na umanong lunas. Manang Ekang, maghahanap po ako ng magaling na albularyo. Ipapagamot po kita. Ibabalik natin ang kulam sa kanya. Imposible yung sinasabi mo, Leng. Mahirap makahanap ng magaling na albularyo. Alam mo namang ako lang ang bukod tanging manggagamot sa ating lugar. Malamang ito na ang huling yugto ng buhay ko. Matanda na rin ako at handa na akong tumawid sa kabilang buhay. Tugon naman ng matanda. Nahihirapan na rin itong magsalita gawa ng mga sariwang sugat sa lalamunan na walang tigil at pagsusuka ng dugo. Gayunpaman, inalagaan namin ito sa huling sandali ng kanyang buhay. Kinabukasan kasi, nagising kami na isa na lamang na malamig na bangkay, si Lola Ekang. Labis akong nasaktan, hindi ko matanggap ang biglaang pagkawala nito. Halos walang tigil ang biglaang pagdaloy ng mga luha sa aking mata. Sa naganap na burol nito, palagi akong nasa tabi ng kanyang kabaong. Madalas na sinusulyapan ang mukha niya. Ang sakit na nararamdaman ko ay mas lalong tumitindi noong ihatid ko ito sa huling hantungan. Marami ang nakalibing noong araw na yon. Matapos ang libing, isa-isa nang nagsisialisan ang mga tao hanggang sa kami na lamang ang natira. Halos kami talaga ni Nanay Leng ang labis na nasaktan sa pagkawala ng matanda. Napamahal na ito sa amin. Habang patuloy kaming umiiyak ay walang imik naman na nakatayo ang aking ama habang hawak ang kamay ng bunso kong kapatid.
Ngunit sa hindi mapaliwanag na dahilan ay bigla kong nasipat ang taong responsable sa pagkamatay ni Lola Ekang. Ang babaeng mangkukulam na may dugong aswang. Nakangisi itong nakatayo sa mga lumang nitso kasama ang dayuhang maglalako. Hindi ko batid kung bakit nagpakita sila sa libing ng matanda. Pabulong kong sinabi sa mga magulang ko na mayroong dalawang nilalang na nakamasid sa amin. Noong una inaakala ko na kami ang pakay nila. Lalo na't walang katao-tao sa sementeryo maliban sa amin. Hindi ko nagawang ituro ang mga ito sa aking mga magulang. Binanggit ko lang ang eksaktong kinatatayuan nila para hindi kami mahalata. Nay, sa tingin niyo po ba tayo ang pakay nila? Sa palagay ko hindi tayo ang pakay nila, kundi ang labi ng Lola Ekang mo. May nais kunin ng babaeng yan sa katawan ng matanda. Tugon naman niya. May gusto po silang kunin? Ano naman po yun, Nay? Tanong ko muli. Subalit ang aking ama ang sumagot sa tanong ko. Anito, huhukayin daw nila ang labi ng matanda. Kukunin umano ng babaeng mangkukulam ang isang mahalagang parte sa tuhod ng manggagamot. Isa raw itong anting-anting o agimat mula sa bangkay. Magbibigay ng malakas na birtud, lalo't isang magaling na manggagamot si Lola Ekang. Pagkatapos kakainin nila ang katawan nito bilang karagdagang lakas. Matapos iyong sabihin ng aking ama, ay niyaya niya na kaming umuwi. Ngunit batid kong may binabalak itong gawin na hindi maganda. Nababasa ko kasi sa kanyang mga mata ang matinding puot at galit. Nang makauwi kami sa bahay, ay biglang kinuha ni ama ang sundang at mabilis na hinasa. Pinatalas niya ito ng husto. Pagkatapos hasain ang sundang, ay umalis ito sa bahay. Hindi man lang ito inawat ng aking ina. Batid kong pareho nilang gusto na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng matandang manggagamot. At dahil batid ko na ang gagawin ng aking ama, ay agad kong kinuha ang aking tirador kasama ang mga tinago kong bunga ng kalamansi. Kinuha ko rin ang langis na may orasyon na ibinigay ng matanda nung ito'y buhay pa. Palihim kong sinundan ng aking ama. Tama nga ang aking hinala, patungo ito sa sementeryo. Palubog na rin ang araw ng mga oras na yon. Noong malapit na kami sa pinaglibingan ng matanda, ay bigla na lang tumayo si ama. Sumugod ito ng walang pag-aalinlangan. Umakyat ako sa may nicho naman para makita kung ano ang nangyayari. Kaya pala biglang sumugod ang aking ama dahil sinimulan ng bungkalin ng dalawang nilalang ang labi ni Lola Ekang. Nasaksiyan ko kung papaano tabasin ni Tatay Nognog ang leeg ng lalaking aswang. Hindi ito nakaporma, gawa lang abala sila sa paghuhukay. Napagtanto ko na iba pala magalit ang haligi ng aming tahanan. Para itong bulkan na sumabog sa galit. Hindi niya binigyan ng pagkakataong makabawi ang halimaw. Akmang susunggaban na siya ng babaeng aswang, ay inasinta ko naman ito ng aking sandata. Sunod-sunod kong hinatak ang aking tirador. Bawat bunga ng kalamansi ay sumasabog ang purong katas sa katawan niya. Naglupasay ito sa lupa at walang tigil sa pagkamot. Bahagya pang umusok ang napinsalang balat. Nagilaslas naman ang aking ama nung makita niya ako sa ibabaw ng nicho. Bagamat hindi ito nagpabaya sa nilalang na malapit ng malagutan ng hininga. Habang nagsusumigaw ang babaeng mangkukulam na aswang na pumaslang noon kay Lola Ekang, ay sinamantala ko na rin ang pagkakataon. Inasinta ko muna ito ng huling bunga ng kalamansi sa muka bago nilapitan. Noong tuluyan ako'y makalapit, ay kinuha ko ang maliit na botilya sa aking bulsa at binuhos ang laman nito sa nakabukas na bibig ng aswang. Halos malapnos ang kanyang lalamunan. Parang isang matapang na asido ang ginawang pangontra noon ng matanda. Makalipas ang ilang saglit ay unti-unti na itong nanghina hanggang sa bawian ng buhay. Kalunos-lunos ang sinapit niyang kamatayan. Nag-iwan ng malaking butas sa leeg ang langis na binuhos ko. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Matapos kasing paslangin ni ama ang maglalako ng karne, ay walang habas niyang pinugutan ng ulo ang babaeng mangkukulam kahit wala na itong buhay. Masaya ako dahil nabigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ni Lola Ekang. Nagbunga ang pagiging pilyo ko. Hindi ko noon inaasahan na ang isang tulad kong bata ay magagawang paslangin ng isang mabagsik na nilalang. Siyempre,
Hindi ako magtatagumpay kung wala ang aking ama. Sa katunayan po, pinagpira-piraso ni Tatay Nugnog ang katawan ng lalaking aswang bago namin ibaon sa hukay. Hindi ko masasabi kung isang krimen ba ang aming ginawa, pero sa palagay ko tama naman ang naging hatol namin sa mga ito. Ang katulad nilang hayop sa laman at dugo ng tao ay hindi na dapat mabuhay pa. Nararapat lang sa kanila ang mamatay. Matapos naming ibaon sa lupa ang dalawang nilalang, ay ibinalik naman ng aking ama sa maayos ang labi ng matandang manggagamot. Nilisan namin ang himlayan ng namayapa na walang nakasaksi sa aming ginawa. Gayunpaman, hindi ako nakaligtas sa sermon ng aking ama. Nagawa niya akong pagalitan pagka-uwi namin sa bahay. Samantala natuwa naman ang aking ina sa aming ibinalita. Matatahimik na umano ang kaluluwa ng matanda. Bagamat hindi pa rin maaalis sa kanyang mga mata ang matinding kalungkutan. Simula noong maglaho sa mundong ibabaw ang dalawang mapagsik na halimaw, ay tuluyan ng natahimik ang aming pamumuhay sa mahabang panahon. Palagi naming binibisita ni Nanay Leng ang puntod ni Lola Ekang para magsindi ng kandila at mag-alay ng bulaklak. Sa murang edad ko, nag-aral akong manggamot. Kahit papaano, may mga natutunan ako sa matanda tungkol sa mga halamang gamot at kung saan ito gagamitin. Kinalaunan, naging ganap akong manggagamot. Ngunit, ito ang porte ko. Tumutulong lang ako sa mga tao na may sakit na hindi kayang pagalingin ng doktor. May marangal kasi akong trabaho. Nakapagtapos kasi ako noon sa aking pag-aaral. Dahil sa matandang manggagamot, maagang naputol ang sungay ko. Natigil ang kapilyuhan ko at kawalan ng respeto sa mga matatanda. Sa halip na ipagpatuloy ko ang pagiging bastos na bata, inilis ko ang daan patungo sa matuwid at makulay na mundo. Dahil sa pagtahak ko sa tamang landas, nabuo ko ang bago kong katauhan. Nagawa akong ipagmalaki ng aking mga magulang at naging mabuting huwaran bilang isang kapatid. Sa mundong ginagalawan ko ngayon, marami pa rin akong nakakasalamuhang mga weirdong bagay na nagaganap sa paligid. Sa mga pagkakataong may nakakasalamuha akong mga aswang. Ngunit hindi sila katulad ng ibang nilalang na mahilig mambiktima ng tao. Ako ang nagpapatunay na hindi lahat ng aswang ay masama. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sa pamamagitan ng ibinahagi kong istorya, magsilbing aral sana ito sa mga tagapakinig, lalo na sa mga kabataan ngayon na medyo matitigas ang ulo at hindi marunong makinig sa payo ng magulang. Kahit sila ang may nagagawang mali, sila pa ang may ganang magalit. Ang mapapayo ko lang sa mga tagapakinig sa channel na to, mahalin po natin ang ating mga magulang, huwag po natin silang pagdamutan. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong masugid na taga-subaybay, Florante, alias Utoy ng Iloilo. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ako po si Reggie, ang inyong narrator sa channel na Kwentuhan Tayo.